Ang last game ng Golden State versus Jazz, ang Sacramento naman versus Portland. So alin dyan yung mas winnable game sa dalawa? Yung Kings kapag nanalo at kahit manalo din yung Golden State, hindi pa rin sila aakyat ng top 8. Pero at least top 9. Yung chance din ng Warriors ay kung matalo ang parehong Lakers at Sacramento Kings. Si Steph na injured pa versus Pelicans, na-roll yung paa niya. Kapag sa picture tiningnan, parang grabe yung injury nakuha talaga ni Steph. Nagstay pa rin siya sa game versus Pelicans at nakascore pa ng 13 points after nung injury na yon. Based sa interview ni Steph, hindi naman ganong kalala ang injury nakuha niya sa paa. Magkakaroon sila ng decision kung maglalaro ba siya or hindi 24 hours bago yung regular season finale. Kapag ang Sixers pumasok ng play-ins, magkakaroon ng conflict sa schedule. So paano napunta sa Philadelphia ay Warriors ang usapan. Ang schedule kasi ng play-ins, April 16 US time or 17 PH time. So double header ang schedule na yon. 7 versus 8, East or West at 9 versus 10. Ang susunod kasi noon, April 17 US time or 18 PH time. Kasi pwedeng mauna talaga yung schedule ng West kesa dun sa East dahil sa conflict ng Sixers sa kanilang NHL team. Kalimitan kasi sa schedule, nauna yung East kumpara dun sa West. Pero kapag nagkaroon ng conflict, baka mauna yung West at doon mapapaaga yung laro nila. So malalaman kung maglalaro ba si Steph or hindi. So hindi pa naman final yung schedule, bukas pa malalaman. Nagpahiwatig na rin naman si Coach Steve Kerr na baka ipahinga niya yung ibang players sa last game para sa play-ins. Dahil either Kings or Lakers ang makakatapat nila doon. One shot lang ang meron sila doon dahil nasa lower seed sila. Si Kawhi Leonard naman matapos makalaro ng 68 games hanggang March 31 nakamintis na siya ng ilang games. Yung injury status ni Kawhi namamagaan tuhod. Ito yung naoperahan sa kanya dati. Galing mismo kay Lawrence Frank, ang GM ng Clippers. At sinabi niyang uncommon ang ganong injury. Ang sinabi pa ni Tyronn Lue ay hopefully maging ready si Kawhi sa Game 1 versus Dallas. Yun lang din ang inaasahan nila. Kahit yung coach nila hindi pa sigurado kung makakalaro si Kawhi. Wala naman reason para mag-alala para sa mga Clippers fans. Dagdag din ni Coach Tyronn Lue. So matagal ng issue kay Kawhi yung mahiwagang injury kapag playoffs. So parang badang lang yan, 2 beses na yan. Yung Clippers pahiwaga din sila kapag naglo-load management. Dahil common sa NBA sa last part ng season yung nagkakaroon ng scoreboard watching. Ito yung titingnan nila yung score ng mga nakakalaban nila or yung makakaagaw nila sa pwesto. Nung nakaraan natalo ang Dallas sa Detroit, mas nauna ang schedule na yon kumpara sa Clippers versus Jazz. Dahil nung malaman nilang talo na ang Dallas, ay pinalaro lang nila si PJ Harden at Westbrook ng nasa 10 minutes pababa kasama si Zubac at itong si Terrence Mann dahil nakuha na nila yung home court advantage nung matalo ang Dallas. Ang sinabi no ni Coach Tyronn Lue, merong injury sa paa si Harden kaya 10 minutes lang nakalaro, ganon din si PG at itong si Westbrook sa kamay naman. So uncommon na 5 key players nagkaroon ng injury after first quarter. Dahil nasa Clippers na ang home court advantage, alam nang pwedeng hindi palaruin yung tatlo at ipahinga na para sa playoffs. Pero yung kay Kawhi hindi pa sigurado dahil galing mismo yung sa GM nila na uncommon na namamaga yung tuhod ni Kawhi. So dalawa lang yan, mayroon talagang ibang injury si Kawhi or kaya ipapahinga lang talaga siya dahil yung first round ng playoffs, April 20 or 21, meron pa silang at least 7 days na natitira.